ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nanglulumo nga ngayon itong si Rudy matapos nilang magtalo ni Betchay. Tungkol nga sa pagpasok nito sa virgin na beer house nitong si Paquito. Dahil nag-aalala nga itong si Rudy na baka gantihan nga umanon ni Django at Paquito itong si Betchay sa kadahilanan na magiting nga magkaaway si Django at Gabo. Ganun pa man ay inamin nga nito si Betchay na sisiguraduhin niya pa ba ang pagganti ng dalawang ito gayong kumakalam na ang kanilang sikmura. Wala umanong ibang paraan na maiisip itong si Betchay at ipinaalam din itong si Betchay na labas umano ito sa away nga nila ni Gabo at Django. Ngunit anya pa ni Rudy na ano na lamang ang sasabihin ng mga kalalakihan sa kanilang barangay oras na malaman na doon nagtatrabaho si Betchay. Subalit hindi nga nagpatinag ito at tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho doon. Ginagalingan ni Betchay para may maiuwi uting pera sapagkat kinakailangan pa rin nila ng maintenance nitong si Rudy. Kaya naman sa pag-alis nitong si Betchay ay agad ngang kinausap ni Gabo ang kanyang ama at pinaintindi na tama umano ang kanyang naisip. Hindi umano maganda sa mata ng lahat kung malaman nga na doon nagtatrabaho si Betchay. Ganun pa man ay hindi umano nila masisisi ang kanyang nanay-nanayan sapagkat mula noon pa man ay si Aling Betchay na umano ang bumuhay sa kanilang mag-ama. Itinaguyod sila nito at anya pa ni Rudy ay wala umano siyang ipinangakong kahit anong bagay kay Betchay. Kaya nanlulumo nga itong si Rudy dahil sa kanyang sitwasyon ngayon. Ganun pa man ay ipinangako nga ni Gabo na kinakailangan niya ng makahanap ng trabaho upang huminto na rin itong si Aling Betchay sa pagtatrabaho sa beer house. Samantalang, dito na nga naisipan ngayon ni Gabo na maghanap-hanap na ng trabaho. Kaya kinaumagahan ay dito nga siya naglakad-lakad kasama rin ang kanyang mga barkada. Dito niya nga rin nakita itong si Samantha, ngunit hindi niya na ito binigyan pa ng panahon dahil dismayado ang binata nang makita niya itong si Seb at Samantha sa beer house. Kaya naman, minabuti na ni Gabo na pagtuunan ng atensyon ang kanyang paghahanap ng trabaho. Samantalang, dito nga dismayado rin itong si Ricardo dahil sa reporter na itong si Salvador. Patuloy pa rin ang pang-aalas ni Salvador dito kay Ricardo Jacinto. Kaya naman ang mga investors nitong si Ricardo ay tuloy-tuloy rin ang pag-atras. Wala na rin silang balak pa na kumuha ng lupa sa gininto ang lupa dahil sa gulong nangyayari doon. Kaya naman anya pa ni Ricardo na kaya lang naman iyon naninira ay dahil matunog ang kanyang pangalan. Ngunit anya pa ng kanyang mga investors na madali lang bumili ng mga lupa. Subalit ang mahirap ay ang mga taong paaalisin nila doon. Alam naman ng lahat na magulo sa gininto ang lupa at talaga namang malawak ang lupa roon. Kaya mahihirapan silang paalisin ng basta-basta na lamang ang mga taong nakatira doon. Kaya naman dismayado itong si Ricardo at itong si Samantha na naman ang mapagbubuntungan niya ng galit. Nalaman nga ni Ricardo na si Santi muna itong si Sam, kaya dito na sila nagtalo at hindi matanggap ni Ricardo ang nangyari kay Samantha dahil pinapahiya lamang nito ang kanilang pangalan. Hindi matanggap ni Ricardo na ang kanyang anak na bunso ay patuloy pa rin ang pagsira ng kanyang pangalan. Kaya naman anya ni Ricardo na mas mabuti pa na siya na lamang daw umano ang nawala kaysa sa kanilang panganay na anak. Bagay ngayon na kinukundina ng asawa ni Ricardo dahil masyado umano itong masakit magsalita. Anak pa rin nila si Samantha at walang magagawa sa Ricardo kung yun ang naging kapalaran ng kanilang anak. Pero hindi umano tama na sabihan ni Ricardo ang kanyang anak na si Sam na mas mabuting siya na lamang ang nawala kesa dito.